Hello! Good evening sa lahat! Muli, ako si Bay Bukang Diwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Ngayong gabi po ay akin pong tatalakayin ang akin pong naikwento sa inyo nung nakaraang araw about po sa Presidential Decree number 410. Kasi po, nagsabi po kasi ako ng and Rizal. So, ibig sabihin ng and kasi hanggang dun lang. So, actually, sorry sa lahat ha, kasi marami po nag-comment na meron pa po yan. Saan po pa kami? Bakit wala kami dyan? Hindi. Kasama po kayo. Pero, hindi ko lang po naibanggit yung iilan dahil nag-focus po ako dun sa Rizal, doon po sa aking area, sa aming area po as Limuntado Dumagat. So, actually ito po yon, ipakita ko po sa inyo. Ito po yon, ang sinasabi niya po is Section 1 ng Presidential Decree number 410 noong March 11, 1974 na si Yumaong Ferdinand Sr. Marcos Marcos Sr. Dati siyang presidente natin at talagang marami talagang nagmahal doon at maging ang akin pong pamilya at ang kanan ay talagang mahal na mahal po ang pamilyang Marcos po. So, ito po yung Section 1 na sinasabi is the ancestral lands, any provision of law, decree, executive order, kasi ito dati is executive order po sa presidential decree number na ni Ferdinand Marcos Sr. po, ating mahal na presidente. Executive order, rule, or regulation to the contrary, notwithstanding all unappropriated agricultural lands, farming. Okay. Dito na po tayo sa isang area, sa mga area po tayo magdiretso para mabilis po tayo. Particularly in the province of Mountain Province, Cagayan, Kalinga, Apayao, Ifugao, Mindoro, Pampanga, Rizal. Yan po. Diyan ako nag-ano. Ito po yung dugtong Palawan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao City, Agusan, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Bukidnon, and Basilan, yan, ang sinasabi po, are hereby declared part of the ancestral lands of these national cultural communities. And as such, these lands are further declared alienable and disposable if such lands, alienable and disposable kasi, ang sinabi niya, if daw, such lands have not been earlier declared as alienable and disposable by the Director of Forest Development to be distributed exclusively among members of national cultural communities. Okay, continue na lang. Kayo na lang po maghanap niyan doon po sa decree po ng 410. So, basahin nyo na lang po ng buo yan. Pwede nyo na rin na po mahanap yan ng Tagalog version. So, sorry po sa lahat. Hindi ko naman po sinabi na until sa Rizal lang eh. So, marami talagang nag-react, nagtawag sa akin. Sorry po sa lahat ha. Kasama naman po kayo. Kaya lang nag-focus lang talaga ako sa Rizal. So, ito naman po ay nabigyan naman po kami ng pansin ngayong taon ng Penro through kay Regional Director Edgar Baraca. Thank you po sir sa iyo pong tulong po at pagdinig po sa aming organization at pagdinig po sa akin bilang Chieftain Administrator po.
Sobra pong nakakapagod, sobra po akong nai-stress. At sobra na po talaga ang pagod ko, sobra talaga. So, hiniling ko na nga rin talaga sa Panginoon na kung ito po ay nilaan at ibibigay mo na sa amin. Gusto ko na rin po kasi sobra na rin ang pagod talaga. So, hindi naman po ako napapagod sa pagtulong o sa paggawa ng dokumento o pag-aayos, kundi napapagod po ako sa kapwa tribo natin na talaga po sila po kasi yung gumagawa ng paraan para po hindi po magkaukihan ang tribo. Hindi naman ang NCIP I think hindi NCIP. Kasi si NCIP naman is ngayon ko lang din kasi naisip na may mga allegation na ginawa ang ibang katribuhan. Isa po doon si Noel Mortan na na tinatawag si Dato Dapig na kaya daw siya Dapig kasi ang tawag daw sa kanya is Dato Dapig kasi nagtatanggol daw siya ng mga naaapi. So, very respectful ako sa kanya talaga. Sobra akong na-admire din noon sa kanya talaga. Pero, nitong kalaunan po ay napag-alaman ko talaga na ginagamit niya lang po kami na katribuhan para po sa personal vested interest niya po. Kasi, nung time na tinulungan niya po ako para po mapatibay ang aking dokumento, ako po ay sumusunod at ako pong gumagalaw. Kasi, kung tinuturuan ka po niya, kung hindi mo naman po gagawin, wala din naman po. So, ako din po ang napupursige kasi alam ko po ang sarili ko po at legal po ang aking nilalakad at buong katotohanan po ang aking ginagalaw. So, ang nangyari po, nung time po na nalaman ko po yung hindi maganda niyang gawa, medyo bumababa na rin ang aking tingin sa kanya. Pero, siyempre, naintindihan po natin, nobody's perfect. So, nung nilapit niya po sa akin, tulungan ko ang taga-Taguig, ang sabi niya po ay tulungan ko lang daw po. Kasi, ito daw pong si Estrella, na tinatawag nila si Dato Tanay, na tinulungan niya na magkaroon ng native title ng NCRN Rizal din, at si kalikasan na si Lorilyn Tobias na taga Bulacan ang vice, ay malaki ang nakuha nilang pera dyan sa taga-Taguig. So, dahil sa hindi naman pala legal at hindi totoo daw si Tanay, ay gusto niyang ilapit sa akin na tulungan ko. So, ako naman, dahil siyempre, hiningi sa akin na tulong at itong dalawang leader po ay lumapit din talaga na gusto kong makausap. So, nakita ko talaga sa aking mga leader na yun na totoo po sila. So, tinulungan ko po. Ngayon, ang isip ko lang po talaga na mga pera na nakuha sa mga tao is 5,000. So, ang sabi ko lang, kung medyo mataas o malaki, 5,000 ang tanggapin ko. Kasi alangan man po na doon po kayo nagbayad sa kanila, ako po yung mag-aayos, ako po magsasakripisyo, hindi man po pwede yun, ako ang magbabayad. So kung maliit na halaga lang, magawa ng paraan. Pero kung milyon na, hindi naman pwede yun. Ang nakuha po kasi, actually, si Lorilyn Tobias tumawag po sa akin na nakakuha daw siya ng pera dyan sa Taguig ng 4 million. Almost 4 million. O more than 4 million ang sabi niya sa akin. Ang sabi naman ng taga-Taguig, sa listing nila na binigay sa akin is talagang nasa 8 million na po ang nakuha nilang pera. Pera lang po sa isang grupo. 2 grupo po yan ang napagkunan po nila ng pera. So, meron po yan resibo, Palawan, kay Dato Dapig, kay Noel Morta, at saka kay Lorilyn Tobias. Meron po silang mga resibo na nandito po sa akin, mga original po. So, isang samahan po kasi ang ginagawa nila. May mga samahan, gagawin po nilang leader at yun ang mangungulikta ng pera. Ngayon, sila ang gagawa ng dokumento. Pag nakakulikta na sila ng malaking pera sa tao, wala nang dokumento. Nasaan si dokumento? So, ang mga tao ngayon, nawiwindang. Kasi malaki ng halaga na nakuha nila at naibayad nila doon. Pero, ang nangyayari po, wala pong naibigay po na pera na halaga. Na dokumento po, sorry.
malaking halaga na pong naibigay at nakuha nila, pero wala pong dokumento silang naibibigay. And then, akala ko lang po, isa Taguig lang po siya, nagkaroon ng ganyan. Ngayon, ang Anguno po ay hiningi na din ng tulong sa akin. At ang territorial map po nila ng Anguno ay sa kanila po napunta yun. Meron akong resibo at patunay na sa kanila napunta ang ibinayad ng mga territorial map. At maging pong binayad ng mga member sa ID, tribe ID, ay sa kanila din po napunta. Wala po akong nakukuha doon. Pero, ako po ang gumagawa ng paraan para maibigay yon at mabayaran yon. Kasi ako po yung ipinipresenta po nila doon para mag-ayos at tumulong. Ganun po yon. So, syempre, kasamahan mo sila noon. So, tulungan mo talaga mai-provide yon. Pero, bandang huli po na alman ko, wala pa rin dokumento pa lang silang binibigay sa akin. So, kinausap ko na rin po talaga ang geodetic engineer. Ngayon, si geodetic engineer na yung tao na iyon, na pinagkatiwalaan ng geodetic engineer, hindi niya rin alam, o alam niya siguro, na bayad na po yung mapa sa kanya. So, pero sa personal namin pong binabayad, may mga sa tao ng bayad na nakuha na nila noon na inilista sa akin. Dahil nilapit ako doon sa kanila para tumulong sa kanila. So, lahat ng pera na yung halaga na yun na nakuha sa kanila, dito ako ngayon ang magsushulder. Ang galing naman ito. Dato Dapig, Noel Morta. Tapos ngayon, sasabihin mo na hindi ka titigil para hindi ako masira. Dahil sisirain mo talaga ako, kaya hindi ka titigil para na hindi ako masira. Ha? Pumunta kayo ni Lorilyn Tobias at gumawa ng allegation tungkol sa akin. Dito sa NCIP sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pero alam niyo ang totoo sa sarili ninyo. Alam niyo yan kung ano ang totoo. Ano ang sinabi mo sa akin noon? Na ang tribo hindi makasuhan. Ang tribo, pag nagkasala, okay lang. Batas natin yon. Pero hindi yun eh. Hindi pwede mong gawin yun. Na pag nagkasala, okay lang. Hindi yun eh. Kasi kung nagkasala ka, kahit tribo ka, pero kung may batayan na ebidensya, na ginawa mo yon, matatablam ka pa rin. Hindi pwede yung tribo-tribo ka, basta na lang gagamitin mo ang batas para sa kalukuhan mo dyan. Hindi po pwede yon. Ha? Hindi po pwede yon. Yan ang ituro mo. Ituro mo sa mga kapwa-tribo at ituro mo dyan sa mga leader na hindi naman alam ang batas at nagkukunwaring mga tribo. Mali po yung tinuturo nyo po. Dahil tribo, hindi pwede magkamali. Dahil tribo, nagkakamali lang. Kung sinasadya mo na, at may mga ebidensya, ang dami mo nang ginawa ng kalukuhan, at dami mo ng pirang pinagkukunan, hindi ba pwedeng ebidensya yon at matibay yon para makasuhan ka? Hindi, mali po yung mga sinasabi mo na tribo ka, hindi ka makasuhan. Katarantaduhan naman yun, dahil tribo ka, hindi ka makasuhan. Kalukuhan. Kaya lahat ng kalukuhan gagawin mo para sirain ako. Pinuntahan mo yung mga pamilya ko doon, ang kanan ko para sirain ako. Naku, ang laki ng respeto ko po sa inyo. Kahit ano pong paninira nyo sa akin, kahit ano pong sinasabi nyo, wala kayong naririnig sa akin eh. Pero sasabihin ninyo ngayon sa mga member ko, sa mga katribo member ko, na meron nang nauna sa akin at yun ang legal? Kung yun pala ang nauna at yun ang legal, bakit hindi yun ang dinala mo para tumulong doon sa mga katribuhan ko? Ha? Itinago mo yun ng years? Dahil milyon na ang nakuha ninyo gamit yung tao na yun? Tapos ngayon, naayos ko na ang problema sa mga member, naayos ko na ang dokumento, dadalhin mo ulit yung tao na yun para manluko ulit ng mga ibang area, ibang mga katribuhan, at ibang mga leader ko na binuo? Ha? Dadalhin mo ulit yon at ipakilala na yun ang dahil tapos na, okay na? Pira kukunin mo? Tapos ang dokumento, ako ang mag-shoulder? Ako ang mag-shoulder ng problema? Tapos kunan mo na ng milyon ang tao? Ayos ka rin. Bakit kaya may mga ganyang tao? No? Ikaw ang nagturo ng batas. Kung ano ang katibay ang batas.
At ikaw din ang nagbigay sa amin ng tibay niyan. Tinuruan mo kami. Pero, bakit tinuturuan mo din kami ng mali nun? Mali yun eh. Yung batas is batas. Huwag mo pong gawa ng kalukuhan. Na gagawa kayo ng kalukuhan, tapos ang ipantakip ninyo itong batas ng IPRA at ipantakip ninyo ang tribo. Hindi po pwede yun. Kaya ayusin niyo po yung mga kalukuhan ng ginagawa ninyo. Pati ako, dinadamay ninyo eh. Hirap na kami dito eh. Tapos kami pa yung isang kalan ninyo sa mga kalukuhan ninyo dyan. Wag niyo akong punuin dato-dapig. Kasi may marami na akong ebidensyang hawak sa'yo. Kaya papa-NBI talaga kita. Dahil hindi pwede na sabihin mong tribo ka. Ha? Ikaw ang nagturo sa amin, ikaw ang nagdala sa amin. Hindi ka namin makasuhan. Kakasuhan talaga kita. Wag mo kong anuhin, wag mo kong sagarin. Kasi tahimik ako dito, wala akong pakialam sa inyo diyan kung anong ginagawa ninyo diyan. Wag mo akong pakialaman dito. Ako, ginagawan mo ko ng allegation na hindi tama at hindi totoo. My goodness. Kaya hindi tayo nagkakaisa eh. Kaya watak-watak tayo eh. Kaya hindi tayo nadidinig ng gobyerno eh para tulungan tayo na naayon sa Section 229 eh. Dahil gagagawa ninyo eh. Ha? I-unitin nyo ang tao tapos ang tribo tapos sisiraan nyo ang bawat isa dahil sa vested interest ninyo para ang bawat tribo, bawat grupo mapagkunan mo ng pera para sa sarili mo. Anong sagot mo sa akin? Kasi kailangan mo mabuhay. Bakit? Ikaw lang ba kailangan mabuhay? Ha? Gagamitin nyo ang lahat ng katribuhan dito para mabuhay yung sarili nyo mabuhay? Bakit? Kayo lang ba may buhay? Kami wala. Tapos sasabihin mo sa akin, dahil sabi ko, paano itong mga dokumento na ito na nakuna na ng pera? Ano ang sagot mo sa akin? Mababayaran naman yan eh. Pag nagkapira tayo, bayaran naman yan. Hindi yun eh. Ha? Nagbayad itong mga tao na ito para sa dokumento nila na hindi sila madimulis, hindi sila magkaroon sila ng sarili nilang batas at magkaroon sila ng sarili nilang dokumento na legal. Hindi sila nagbigay sa'yo ng pera para pautang sa'yo. Na pagka nagkapera ka, saka mo sila bayaran. Hindi ganun. Nagbayad ang tao sa iyo dahil sa dokumento ng lupa na inaantay nila na magkaroon sila ng sarili nila. Na hindi na sila matatakot na ididemolish sila ulit kasi may sarili silang legal na dokumento. Tapos sasabihin mo sa akin, pag nagkapira tayo, babayaran naman yan sila? Hindi naman ikaw ang naka-front eh. Para sa mga tao na nagbayad, ako ang naka-front. Ha? Tapos ang mga leader na ito, na nilalapit mo sa akin, ito ang naka-front doon sa mga tao nagbayad eh. Ngayon, itong mga leader na ito, umiiyak sa akin, humihingi ng tulong sa akin. Tapos yung mga utang nila doon at ang mga shoulder nila ng mga tao na nagbayad sa kanila, ipapa-shoulder sa akin dahil sa ginawa mo. Ha? Dato Dapig? Noel Murta? Huwag ganon. Sariling buhay mo lang ang binubuhay mo. Ha? Kumukuha ka dito ng pera, panluloko dito sa mga kapwa katribuhan dito para sa mining mo? Dahil kailangan mo mabuhay? Paano kami? Ang dami ng mga leader ditong niloko mo, na stroke, namatay. Tapos ako, anuhin mo? Sisirain mo din ako? Ayos ka din. Tigil-tigilan mo na yan. Ha? Hindi ka ibibless ng Panginoon dyan. Hindi ka ibibless. Talagang lalo kang mahihirapan at gagapang ka sa hirap dahil sa gawa mo. Yun lang po ang akin ngayon na masasabi po. Kasi gumagawa po ako dito ng tama. At sinusunod ko po ang batas. At hindi ako nakikialam dyan kung ano po yung ginagawa ninyo. At kung ano man ang gusto nyong gawin, wala akong pakialam dyan. Dahil may sarili po kami na ginagawa dito. Na hindi po kami nakakaapak at hindi po kami nakapiperwisyo sa inyo. Kaya po, tigil-tigilan mo na akong sirain. Tigil-tigilan mo na akong pakialaman sa aking mga ginagawa dahil hindi po ako nakikialam sa inyo. Wala akong perang maibigay na sa iyo, milyon. Wala akong maibigay sa iyo. Sino ka ba para bigyan kita? Ha? Kukuha ako ng mga pera sa mga tao? Inuutusan mo ko? Kumuha ng bayad sa mga tao? Tapos ang bayad ng tao ibigay ko sa'yo? Tapos ikaw magbibigay ng dokumento? Ako ang nag-aayos? Ako humaharap sa mga tao?
nakukunan ko ng pera, ayos ka din. Huwag ganun. Pag tumulong ka, dapat nanggaling sa puso mo. Diba? Ang sabi mo nga sa akin, kailangan tayo ng mga tribo, kapwa tribo natin na matulungan natin sila. Hindi para pahirapan ang kapwa tribo natin. Ikaw nagsabi niya na tulungan natin, tapos hanggang salita ka lang, pero may sarili ka palang intention na hindi maganda. Tigil-tigilan mo na akong sirain. At tigil-tigilan mo na ako dahil wala akong ginagawa sa'yo. Wala akong pakialam dyan kung anong mga ginagawa nyo. Gumagawa ako ng tama dito, sabihin mo sa akin, maldita ako, nag-iba ang ugali ko. Paano hindi iba ang ugali ko sa ginagawa mo? Tigilan mo. Na kung hindi, papa-NBI kita na may mga resibo ako dito sa mga pira na kinuha mo. Mayos ka. Ako, nanahimik ako dito. Ayoko ng problema katulad nyo. Dahil kapwa tribo dapat magtulungan. Hindi dapat ganun. Kaya, inaano lang kita eh. Pero parang sumusobra ka na eh. Sumusobra ka na. Nire-respeto kita pero sa ginagawa mo, hindi ka ka-respeto eh. Kapwa tribo tayo. Huwag tayong ganyan. Pero huwag mo kong sagarin. Sana maunawaan mo ko. Kung hindi mo ko nauunawaan, dahil nga, matigas na ang puso mo sa pag-unawa, dahil may sarili kang intention sa sarili mo. Huwag mo kong sirain at huwag mo akong pakialaman dito. Dahil hindi ako nakikialam sa inyo. Gagamitin mo yung mga katribo members ko, mga katribo leader ko, para lang sirain ako? Kahit sino pa yan ang gamitin mo dyan, wala akong ginagawang masama at wala akong nilalagpasang batas. At wala akong inaapakan na kapwa-tao. At wala akong inaapakan at niluluko na kapwa-tribo. Ang akin lang po, ang nilalaban ko po dito para sa aking katribuhan, kung ano pong aming karapatan. Inaayon sa batas at kung anong katotohanan. Salamat po sa lahat. At sana po maunawaan mo ito. At sana makarating ito sa'yo. God bless po sa lahat. And good evening po.